Tila nahati sa dalawa ang kahabaan ng Calao Avenue matapos patumbahin ng ilang rallyista ang barikadang itinayo ng kapulisan ngayong araw ng Kalayaan. Sa isang bahagi makikita ang hanay ng mga rallyista na pilit umaabante, habang sa kabila naman ay nakaantabay ang mga pulis na humaharang upang pigilan ang pagmarcha ng mga grupo patungo sa US Embassy. Pero hindi sila nakausad sa J. Bacobo Street, kaya't nagpasya na lang silang magsagawa ng programa katabi mismo ng mga kapulisan. Kinwestiyon ni Bayan Secretary General Mong Palatino ang pagharang ng barbed wire na anyay parang bagong bili pa at sana'y inilaan na lang sa ibang gastusin ng pamahalaan. Bagong-bago pa ang barbed wire, may pera pa ang pamahalaan para bumili ng barbed wire at harangan ang taong bayan na magsalita, magprotesta laban sa patuloy na dayuhang interbensyon sa ating bayan. Nakasama rin sa pagkilos sina Congressman Antonio Tino, Congresswoman Sara Elago at maging si Congresswoman Rene Co. Nandito tayo dahil ang mga iba't ibang sektor, ang kabataan, nananawagan na tayong lahat dapat panghawakan natin ang tunay na independensya. At para mangyari yun, kailangan natin ng totoong pambansang soberanya. Kailangan umalis ng Estados Unidos, kailangan itigil yung Pax-Silica initiative nila na gustong kunin yung bahagi ng Gitnang Luzon para magtayo ng AI infrastructure na sila ang bebenepisyo, sila ang gaganansya. Layunin ng protesta, natutulan ang pagpapalawak ng presensya ng militar ng Estados Unidos sa bansa, kabilang ang umunoy missile deployment at ang tinatawag na Pax-Silica. Kaya tampok sa mobilisasyon ang isang Luzon Economic Corridor Cake na sumisimbolo sa pagtutol ng mga rallyista sa naturang inisyatibo na anilay maaaring magbukas ng mas malawak na dayuhang impluensya sa mahalagang sektor ng ekonomiya. Naispreya naman ng pinta ang isang pulis na pumipigil sa isang individual na nagva-vandalize sa isang island sa kalsada. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, tinangkang arestuhin ng lalaki, ngunit nakapiglas at tumakbo ng mabilis palayo sa pinangyarihan. Nasa mabuting kalagayan naman ng pulis matapos ang insidente. Sa kabila ng komprontasyon, nanindigan ng mga rallyista na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ipinagdiriwang, kundi patuloy na ipinaglalaban sa anumang anyo ng dayuhang impluensya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.